초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hapon na nang makarating si Ryan sa Pozorobio, Pangasinan. Nang tumigil ang limusin sa harap ng isang malaking bahay, kaad siyang lumabas na sasakyan. It was a tiring 4-hour drive. Pakiramdam niya ay namamanhid ang pangupo niya. The Zapantas house looked like a modern mansion. It had a dark color glass sliding door and the house was painted with cream and chocolate color. It had a terrace on the second and third floor. It was a sight to behold. Halatang mayaman ang may-ari ng bahay. Humingi siya ng malalim bago naglakad patungo sa pintuan ng bahay. Hindi pa siya nagdo-doorbell ay bumukas na iyon, showing her very radiant looking mother. Halata sa mukha nito ang kasiyahan. Hindi niya itinuloy ang balak niyang panunumat dito dahil sa pag-iwan nito sa kanya kay Tyrone. Her mother radiant happiness and was delighted that finally after 6 months since her father's death, her mother was genuinely happy. Hello, sweetie! Nakangiting bati ng mami niya at niyakap siya. Niyakap din niya ito. Hi, mami. Kumusta ka na? I'm fine, sweetie. Sagot nito at pinakawalan siya sa pagkakayakap. Ikaw, kumusta ang Pasko mo? Napasimangot siya sa tanong nito. Mami, what do you expect me to say? Na nag-enjoy ako? Sumama ko sa'yo kasi gusto ko makasama ka sa Pasko pero iniwan mo ako sa Manila kay Tyrone. Bumuga siya ng iritadong hininga. Her mom sighed and then brushed her hair through her fingers. She genuinely looked sorry, sweetie. Na-excite lang ako na makauwi rito sa Pangasinan. It's okay. Ngumiti siya kapag kuwan. Nasaan pala si Tita Marian? Hello, sweetheart. Anang matinis na boses ni Tita Marian mula sa loob ng bahay at niluwagan nito ang pagkakabukas ng sliding door. Hello, Iha. Kumusta ang Pasko mo? May nangyari bang interesante sa inyo ni Tyrone noong umalis kami? Tumaas ang isang kilay niya kasabay niyon ay ang paglukob ng nervyos sa buo niyang pagkatao. Holy hell! May alam ba si Tita Marian sa nangyari sa kanila ni Tyrone? Did that brute-lying insolent man told this with woman in front of her? Nag-alangan siyang sumagot pero pinilit niya ang sarili ng magsalita. Gwapo, wala pong nangyari sa amin, nauutal na aniya. Her mother and Tita Marian exchanged a disappointed look. Ano naman kaya ang problema ng dalawang to? Is that so, Iha? Hinawakan siya ni Tita Marian na sa kamay at hinila siya papasok sa loob ng bahay. Sweetie, nag-enjoy ka ba nakasama ang anak ko? Tanong na naman ito. Napangiwi siya sa sakit na makagat niya ang dila sa tanong nito. Can I rest na po, tita? Pag-iiba niya sa usapan. Medyo napagod po kasi ako sa haba ng biyahe. Her mom at Tita Marian exchanged glance again before Tyrone's mom spoke. Of course, Iha, halika. Ihahatid ka na namin sa silid mo. With her mom and Tita Marian on each side, they walked towards the staircase. Nang makarating sila sa second floor, kaagad silang dumiretso sa third floor. The interior design in the third floor snatched her breath away. There was a refrigerator in the corner behind the long black marble island counter. Parallel like was a minibar, unlimited liquor on display. In the center, there was a black leather set of sofa with a square center table that had 2 big cherry in the center. There were only 2 rooms in the floor. Magkaharap ang pinto ng dalawang silid at hindi iyon kalayuan sa isa't isa. Iginaya siya ni Tita Marian sa kaliwang pinto at binuksan iyon. Sweetie, ito ang magiging silid mo.
Pumasok siya sa silid habang pinapalibot ang paningin sa kabuuan niyon. The room was simple, yet it looked elegant. The bed was covered by lilac comforter and the room was painted in creamy white. There was a closet in the right side next of the bed and its door was made up of mirror. May malaking TV sa paanan ng kama at may couch malapit sa malaking bintana na nakaharap sa hardin. Napakaganda ng silid na iyon, mukhang mag-i-enjoy siya sa bahay na to. Nagustuhan mo ba ang kwarto mo, Iha? Tanong ni Tita Marian mula sa likuran niya. Nangingiting humarap siya kay Tita Marian. Opo, ang ganda po. Tita Marian giggled like a teenager. Yay! Salamat at nagustuhan mo. I've been fusing over this room for over 6 months. She exclaimed. Nagsalubong ang kilay niya. Ano ho? 6 months? Kaagad na nag-iwas ng tingin ang mami niya at si Tita Marian. Magpahinga ka na, Iha. Wika ng ina niya at hinila palabas ng silid si Tita Marian. Napapantastikuhan siya sa inaakto ng dalawa. They look like guilt kittens as they exited the room. What the heck is wrong with those two? Kahina-hinala ang inaakto ng dalawa. Inilapag niya ang dalawang sling bag na dala at backpack sa couch pagkatapos ay nahiga sa kama. Habang nakatingin sa kisame, sumagi sa isip niya ang gwapong mukha ni Tyrone na nagpapairita sa kanya. Buwisit na lalaking yun. Ipinikit niya ang mga mata at pinilit ang sarili na makatulog. Hanggat gising siya, alam niyang hindi lulubayan ang pisteng lalaking yun sa isip niya. Thankfully, she fell asleep after few minutes. Am I possessive? That thought kept on coming back and forth in his mind as he sat in the passenger seat in Landry's car. A Hummer. Malayo ang tingin. Kanta ni Calix na nasa backseat. Hindi niya pinansin at tumingin lang sa dinadaanan nilang tanawin. Malayo ang tingin. Ulit na kanta ni Calix. Hindi malayo ang tingin niya, Calix. Anin ni Train na pakiramdam niya ay nakangisi. Nakatingin siya sa napakagandang tanawin na dinadaanan natin. Puno ng sarkasmo ang boses nito. Hey Grains, mga buwisit. Wala namang kaaya-ayang tanawin dahil maliban sa damuhan at malalaking puno, wala namang interesanting tanawin na nadadaanan nila. Manahimik nga kayo. Saway ni Lander na abala sa pagmamaneho. Baka bigla na lang tumalon yan at mamatay. I have a business meeting tomorrow in Baguio. Ayoko mapornada iyon sa pakikipaglamay at paglilibing sa belo na to. Siya ang tinutukoy nito. Hindi niya pinansin ang mga baliw niyang kaibigan. His thoughts were filled with rain. Hindi welcome ang mga kaibigan niya sa isip niya. They were banned from entering mind in turmoil. So bad. His Russian friend Train droned. Anong nangyari sa lakad mo sa Boracay? Did it go well or was it a mess? Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga at pinakakita rito ang mapula-pula niyang pisngi. Ano sa tingin niyo ang nangyayari? Kitang-kita niya ang pinipigilang mga kaibigan niya ang tumawa na makita ang namumula niyang pisngi. Morons. Calix breathed out and chuckled. Did she slap you in public? Yeah, man. Lander snickered. Did she slap your ego too? He rolled her eyes. Fuck off, you three. Trin let out a short laugh. So, ano na ang gagawin mo ngayon? Easy. Komportabling sumandal siya sa likuran ng passenger seat at ipinigit ang mga mata habang may inosenteng ngiti sa mga labi niya. I'm going to snatch her heart and put it beside mine. What the hell, man?
Calix fake a shock. Baka naman mamatay siya sa binabalak mo. Snatch her heart? Grabe ka naman. Tyron, hindi ka lang pala possessive at obsessed. Murderer ka pa. Mabilis niyang inabot ang lalagyan na mineral water sa dashboard ng sasakyan at binato si Calix. Pinag-cross nito ang mga braso sa harap ng mukha nito kaya ang mga braso nito ang tinamaan. Fuck off, Calix. Calix just laughed heartily. I can't do that, bud. I'll be with you for a week, so keep calm and love, Calix. Naiiritang itinirik niya ang mga mata. How did he end up being friends with this lunatic? Same goes to Lander and Train. Mga kasapi ang tatlo sa lunatic club. Buti na lang at hindi siya kasapi sa club na iyon. It had been 2 days since Ryan arrived in Pangasinan. It was now December 29. Masaya siya sa mga nakalipas na araw dahil wala siyang Tyron na nakikita. Sa 2 araw na nakalipas, nakapunta na siya sa Manao, Isabela. At 2 party na ang dinalahon niya. They were invited to Auntie Charita, Tita Marian's cousin, birthday party, and Marlo's Tita Marian nephew wedding. Ngayon naman ay naghahanda sila dahil pupunta sila sa Baguio kasi magsisima sila sa Pink Sister at mamasyal pagkatapos. Thankfully, hindi sila sumakay sa limousine. They used a simple white van. 10 silang lahat na pupunta sa Baguio, kaya naman puno ang van. Siksikan siya at mami niya, si Tita Marian at Tito Tem, ang kapatid ni Tita Marian at si Tita Charita, at ang asawa nitong si Tito Gabi, ang magkasama. Tapos ang pinsan ni Tita Marian na si Tita Tess at si Tita Nini ay dumating lang kahapon galing sa Hawaii, at si Tita Shine at ang 10 ay si Mang Bisting ang driver nila. Habang nasa biyahe sila patungong Baguio, the oldest in the back seat keep chatting and laughing. Siya naman ay nasa passenger seat at may earphone sa tenga niya. Hindi kasi siya makarelate sa pinag-usapan ng mga ito. Ryan listened to different song on her playlist as they drove to Baguio. It was not a very long drive. Maaga silang nakarating sa Pink Sister. Inayos niya ang cardigan na suot bago lumabas ng sasakyan. Oo nga, at nakangiti ang haring araw pero malamig pa rin ang simoy ng hangin. Maliban kay Mang Bisting, lahat sila ay pumasok sa Pink Sister Church. Pagkalipas ng ilang minutong pagdarasal, naramdaman niyang siniko siya ng kanyang ina. Nagtatanong ang matang tumingin siya sa kanyang ina. Yeah? She said in a low voice. Nakikita mo yun? Anito sabay turo sa box na nasa gilid. You can write whatever you want on the paper and put it in that box. Tapos kung ano man ang kahilingan mo, ipagdarasal iyon ng mga madre para matupad. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. May ganun pala? Well, why not? Wala namang mawawala sa kanya kung susubukan niya. She excused herself and went to the box. May available na ballpen at papel doon. Habang hawak ang ballpen, napatitig si Ryan sa papel. Ano ba ang kahilingan niya na gusto niyang matupad? Mukhang wala naman eh. But even though she had no wish to pray for, her hand seems to had a mind of its own. Nag-upisa siyang magsulat sa papel at napailing-iling siyang isinulat. Dear God, I know I have sinned and I know that this may to be too much, but please help me. I know that he's now busy with his girlfriend, so I am asking you to teleport him to my side. I know it's impossible. So, yeah. Thank you in advance, Ryan. Hinulong niya ang papel sa box kasabay ng donation niya. Naiiling na nangingiti siya sa isinulat.
Kalukuhan ang pinagsusulat niya, isang kahilingan na napaka-imposibleng mangyari. Bumalik siya sa kinauupan niya. Hinawakan ni Tita Marian ang balikat niya at pabulong na nagtanong sa kanya, "Anong hiniling mo?" Napatingin siya sa ginang na maituturing niyang santa sa kabaitan na pinakita sa kanila habang nasa bahay sila nito. "Ay akong i-share, baka mausog ang kahilingan ko," biro niya. Tita Marian giggled, then her first face turned somber. "Humiling din ako, sana matupad," anito habang titig na titig sa kanya. Napakunot ang noon niya sa uri ng pagkatitig nito sa kanya. It was as thought she was yearning for something and she was a vital part for that something to happen. Bago pa niya mausisa, ang ginang nag-umpisa na ng misa. Bumutong hininga siya at ibinigay ang buong atensyon sa pare. Pagkalipas ng isang oras, natapos na rin ang misa at ngayon ay kumakain na sila sa Baguio Plaza Hotel. The oldest just keep on talking and laughing. Hindi naman siya makarelate sa pinag-uusapan ng mga ito, so she turned them off and concentrate on her plate. After lunch, they went to SM Baguio to shop. Pagdating doon, they spread by pair. Napagkasunduan nila na magkikita na lang sa isang restaurant. Kasama niya ang kanyang mami at si Tita Marian, si Tito Tem at sumama kay Tito Gabi kasi bibila raw ng regalo. Ryan frowned when she felt like someone was watching her from afar like a hawk. Ipinalibot niya ang paningin pero wala naman siyang makita na nakatingin sa kanya. This is weird. Ipinilig niya ang ulo at tumingin sa mga damit na naka-display. When she neared the fitting room like a speed of lightning, may humawak sa kamay niya at hinila siya papasok sa fitting room. Ryan gasped in shock and fear. She roamed her eyes around the fitting room and then butterscotch eyes held her gaze. Halos lumuwa ang mga mata niya sa nakita. It couldn't be. He was in Baguio. Ganun ba kadali pagdarasal ng mga madre sa Pink Sister at narito na ngayon ang binata sa harap niya? Ngumisi si Tyrone na nagpabilis ng tibok ng puso niya. "Miss me, sweetheart?" Ryan wanted to wrap her arms around his neck and pull him closer to kiss him, but she did it opposite. She slapped him hard. Kapag gawan ay nagmamadali siyang lumabas ng fitting room.